Kumusta mga brad? Marami nga po ang kumbinsido na pagdating nga po sa adventure scooter, si Honda ADV talaga yung number 1. Syempre sabi nga po nila, Honda yan eh. Yan yung number 1 brand dito sa Pilipinas. At katulad nga din po sa Honda Click 125, marami din po ang naka Honda ADV. Syempre karamihan dun sa kanila, may mga pera talaga. Alam naman po kasi natin na kapag sinabi mong Honda ADV, mahal talaga yan. At hindi nga po lahat ng tao kayang bumili ng ganyan. Kaya nga nagdadasal nga po yung iba na sana maglabas din si Rusi ng adventure scooter na katulad nga po sa Honda ADV para naman marami ang makabili. Alam naman po kasi natin na kapag si Rusi yung nagbenta, pangmasa talaga. Yung kay Honda kasi, pangmasakir lang sila. At dahil dyan mukhang marami nga po ngayon ang matutuwa sapagkat naglabas nga po ng video itong si YG Motor or Yingang Motor na isa nga pong adventure scooter na may pangalang Rusi. At yung ilang motor nga din po ni Rusi dyan din ang galing sa kanila or dyan nila nirebrand. At itong motor nga po nito ay may pangalang Yingang T9. Pero kapansin-pansin nga din po sa unit na to, ito yung pang-rebrand nila na may pangalan nga pong Rusi Adventure X 175. At makikita nga po natin na napakaangas ng itsura niya. At mukhang kargado nga din po ito ng mga pangmalakasang features. As usual nga po, may kamukha na naman siya. Kamukha niya nga po pag nakaharap yung Honda XADV 750. At wala na nga pong bago doon. Ganon talaga kapag made in China. Pero kasi hindi naman lahat or hindi naman 100% na kinopya nila. Yung sa may harapan lang. Kasi pagdating nga po sa likuran, iba na yung itsura niya. Pero kahit ganun nga po, bumagay pa din naman sa kanya. Subalit kung makikita nga po natin, naka-dual sport na yung gulong niya. Pero wala tayong idea kung ano yung eksaktong sukat. Yung mga telescopic nga po nito, naka-inverted na. Na yun nga po sa kanila mas matibay at mas may laban pagdating nga po sa mga off-road or sa mga rough road nga po na kalsada. Ang kanyang mga ilaw, ito nga po ay naka-full LED na. Nakatulad nga po ng sinabi ko kanina, kamukha ng Honda XADV 750. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-TFT display na napakaangas nga pong tignan. At syempre naka-naked handlebar. Ganoon naman talaga kapag mga adventure scooter. At ito din po ay naka-smart key na keyless na po siya. Yung suspension sa likuran naka-dual shock absorber at meron nga din po itong sub-tank. At pagdating nga po sa kanyang braking system, ito ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, meron po itong ABS. Hindi lang natin sure kung naka-dual channel ABS ba, pero yung sa harapan, meron pong ABS. At dahil ito nga po ay 175cc, or kung yun ba talaga yung exact displacement niya, ang lagay ba nito sisibakin lang niya si Honda ADV 160. Kasi kapag nangyari nga po yun, marami talagang iiyak. At panigurado hindi nila tatanggapin yun. Si Honda, sinibak ng Rusi, magmumura talaga sila dyan. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Pero ang pinakatanong nga po ngayon, kung yan talaga yung eksaktong ilalabas ni Rusi kung sakali, magkano kaya yung magiging presyo? Mura pa ba kaya or medyo mataas na rin? Kasi kahit nga po sabihin nating Russian or China yan, hindi na rin po basta-basta yung mga features na sinalpak nila. Naka-inverted fork, naka-TFT display, naka-keyless, at higit nga po sa lahat, naka-ABS. Kaya abangan nga po natin kung sakali ilabas nila yan, magkano kaya yung magiging presyo niya. Kasi kung sakaling medyo mataas, baka mag-Honda ADV na lang sila. Sana maging makatao pa rin si Rusi. Benta nila ng mura lang kasi nga sabi nila, sabot-sabot lang. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin time bound si K5.